Magandang araw po muli sa ating lahat. Bali, ang content ko po ngayong oras na to ay patungkol po sa kung paano po masusolusyonan yung mga na-running flat na gulong ng motor. No? Minsan, di natin maiwasan no? Kapag bumibiyahe tayo ng malayuan o yung mga toda, mga tricycle o mga delivery ay nakakaranas po ng running flat sa daan. No? Lalo na kapag malayo po yung mga vulcanizing shop. No? Hindi katulad yung dito-dito lang. Tayo bumibiyahe, okay lang kasi pwede natin siyang itulak. No? Hindi katulad ng malayuan, talagang wala tayong choices kundi dalhin natin yung ating motor sa paggawaan o sa vulcanizing shop kasi pag iniwan natin, pwedeng baka may mga gamit na mawala or may yung mga karga natin hindi natin maiwan kaya no choice, nirarunning flat natin. No? Kahit bago siya, kung talagang napako ka o nabubog ka, talagang mapaplat ka at wala kang magagawa kundi i-running flat mo. No? Kahit na bago siya, talagang magkakaroon siya ng damage. No? Katulad na lang itong mga gulong na nasa harapan ko ngayon. No? Ito, no? So ito, bali po mga pinagpalitan po ng ating customer. No? Mapapansin nyo, makapal pa siya. Ito, banana type, pang single. So kung tutuusin, iba 50% pa, no? Sayang. No? Kung halimbawa nagagamit nila ng isang taon, kalahating taon lang yung nasusulit nila. Sayang yung kalahating taon. Kasi nararunning flat nila, kumbaga wala ng quality. No? Naabala lagi sila. Kahit na walang pako, lagi silang naiipitan. No? Yun yung kalaban nila. Ipit, no? Kasi kaya naiipitan dahil dun sa running flat na nakuha nila, no? Katulad na lang nito, no? Ito, medyo maganda pa, no? Pero titingnan natin sa loob, ayan, no? Ito, medyo na-damage yung mga rubber niya, ito. Magaspang na kasi yan, itong gilid na yan, no? Kaya pagka kinabit mo sa motor mo yan, lagi kang maiipitan, lagi kang mapaplat. Pero may mga solusyon dyan para dyan, sayang makapal pa naman, no? Tulad nito, ayan, papakita natin yung loob niya, no? Bali, tingnan natin yung loob. So, ayan yung loob niya, no? May mga, ayan, may mga sugat, no? Ito, yung ply niya lumabas na, ayan, paikot na siya. Kahit na makapal pa siya, pinalitan na po siya, gawa ng lagi siyang naiipitan, no? Pero may solusyon po tayo para dyan, no? Para masulit naman kahit pa paano. At yun po ang ibabahagi ko po sa content ko po na ito, no? At ganoon na rin po, running flat galing pa ng Olongapo, no? Pampasada. Nakarating dito sa Barreto kasi na-running flat niya kasi gawa ng punong-puno siya ng pasero, mabigat. Kaya na-running flat, ito yung gulong niya, no? Naputol yung pito, so papalitan natin ng bago pero kailangan isasapin natin yung lupa niya para may protection siya, no? Ay, nakakabit yun na. Turok yung motor pag gano'n, dapat talaga isa lang driver Wala, yun ang gusto na mayari. Ilan to? Dalawa. Hanggang ngayon, dalawa? O, yung dala ni Rapi. Ilan? Dala ni Rapi? Si Domingo? Oo. Tigisa kami mo. Okay na. Okay na? Naman ako malambot. Lagot ka, tinatawagan ka na. O, ingat ha. Okay. Tulad na lang nitong motor ko, no? Mapapansin nyo, ito talaga, makapal pa. Pero ang totoo niyan, pinagpalitan po siya ng customer ko, no? Hindi na ako bumili ng gulong kasi nakita ko sayang eh. Ang naging problema nito, iniwan na ng customer, gawa lang lagi siyang naiipitan, no?
Pero ginawan ko po siya ng paraan para masulit at magamit pa, no? So, tingnan po natin kung anong sekreto ang nilagay natin sa loob. Papaklasin ko po. Ito po, no, buksan natin to, tingnan natin kung anong meron sa loob nito, no. Bulutin natin yung interior, no. So ito po, yan. Bali kung mapapansin nyo, ito, no, meron po siyang balot, no, ayan. So ito yung bagong interior niya, no, wala siyang kaipit-ipit, no, ayan. Yan yung bakat ng dugtungan niya na hindi nabalutan. Ibig sabihin, maayos yung pagkakasabi niya sa loob, no, ayan. Ito ang nag-iskreto dyan, yung buong balot niya. Kasi nga may damage na doong gulong niya, no, kasi na-running flat din. Ito, may mga ano rin sa mga gilid-gilid yan, medyo magaspang. So ang ginawa natin, binalutan na lang natin siya, ito. Pero ito po, minsan, ito rin yung nagiging sanhi ng pagka-flat kapag hindi maayos yung pagkakagupit dito, lalo na yung mga nagmamadali o sa mga vulcanizing shop na maraming customer nagmamadali, no? Bara-bara kung gupitin. Minsan, nagiging dahilan din siya ng pagka-flat. Kaya kailangan, bigyan po natin siya ng effort, no? Kapag ginupit natin po siya dito, kailangan pa-slide po siya. Pa-slide po yung gupit niya, no? So, ito, ang gagawin natin, yung gugupitan natin dito, no? Dito, hindi dito sa loob. Kasi kapag rayos yung rim mo, kasama na yung rayos na masasapilan. So dito tayo sa labas. Yan. Bali pag nagupit po tayo, hindi basta-basta gupit. Kailangan medyo naka-slide din para ang labas niya ay kapapel, manipis. Ayan. Susundan niyo lang po yung guhit niya para perfect. Ayan. Pa-slide po yung gunting nyo. Para pag ginupit natin siya, manipis na manipis yung magiging dulo niya. Ayan. Ayan. Napakanipis. Oh. Ayan. Ayan. Manipis na yan. Minsan kasi ini nagdudulot ng pagka-flat pagka hindi maayos yung pagkakagupit, no? Kahit sa mga gulong ng mga jeep or mga four wheels, ginagamit din po, no? Ginagamit din po ito. Kailangan pa-slide po yung gupit, no? Kailangan may effort. Mas maganda siguro kung halimbawang meron kayong extrang tube na ganito, no? Lalo-lalo na sa mga toda, sa mga nagtatricycle, lalo na sa mga delivery, kulong-kulong. Mas mainam kung meron kayong luma na ganito, no, itabi nyo. Tapos pagka wala kayong ginagawa, pagtsagaan yung gupitin sa bahay, no, para medyo maganda yung pagkakagupit, pa-slide ng ganyan. Kasi minsan kapag sa vulcanizing shop nyo pa pinagupit, ura-urada, minsan yung mga nagagawa doon, maraming customer, pinipilahan. So, bara-bara na lang yung gupit nila yan. Minsan, ganyan-ganyan pa, magiging ganyan kalalabasan, no, ayan, no. Medyo makapal, kaya imbis na magiging quality yung pagkakasapin niya, ito pa minsan yung nagdudulot ng pagka-flat. Kaya, mas mainam kung meron kayo sariling ganito na pinaglumaan din, no? Tabasin nyo na lang sa bahay para mas maganda yung pagkakagupit yan. Yan yung pinaka-protection niya. Kumbaga, hindi iipitin yung bagong inner tube nyo. Ito na ang laging iipitin, no? Napaka-effective po. Napaka-effective po ng pamamaraan na yan, no? Minsan kapag malala ang sugat nito, yung gilid ng gulong pero hindi naman butas, minsan ang ginagawa dyan, doble, ganito, doble sa pin, no? Bali dalawa, for safety. Ayun po, ginagawa ko lang sa sarili ko dahil alam ko po kung paano gawin. Sa iba kasi hindi na advisable yan. Kumbaga, pwede na lang gawin, makikiusap ka, magbabayad ka ng extra effort, no? Extra na pera para sa kanila. Pero karamihan, walang gumagawa po ng ganyan. Kumbaga, mababagot, maasar lang yung gumagawa. Kaya yung iba, hindi nagtsatsaga gawin, no? So, bali, yun lamang po, no, yung i-advise po natin. Sayang naman kasi yung mga gulong kapag tinapon na. Tapos yung iba, ginagamit. Kahit na bago ka ng interior ng palit, wala pa rin, masisira pa rin yung interior mo kasi sira na yung gilid nito. So, ang solusyon nga lang po nyo to, ganito. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano naman ngayon siya ikabit, no? Pag kinabit po natin siya, kailangan hindi bara-bara din, no? May effort din, no? Yan. So, ito yung tinabas natin. Tapos, ito naman yung bagong tube, no? Yan. Gagawin lang natin. Ipapasok lang natin yung pito dun sa sinira din na pito ng ginupit, no? Yan. Ilalatag natin dyan paikot.
So ayan na, medyo itas na natin na. Ang isa nga pala sa pinaka the best na sikreto, halimbawa kung ang tube nyo is 275 na bagong tube, kailangan yung pansasapin nyo rin 275 din, no? Para hindi siya mag-iipit sa loob. Kasi kapag sobrang laki naman ang pansasapin nyo, yan, lalagpas sa dyan, lalagpas sa dyan, magkakaganyan-ganyan. Magugusot din sa loob. So, kailangan, kapag 275 yung sasapin yan, 275 din yung size na ipansasapin nyo para walang ipit. Napansin nyo, no? Nag-ipit. So, yan, ikakabit ko na po, no? Yan, ganyan lang. Yan. Yan, dahan-dahan lang na hindi nagmamadali para plastado sa loob, no? Kasi pagka binarabara natin yan, nakagasot sa loob, wala rin. Yun din ang magkukos, magiging sanhi ng pagka-flat niya, no? Kaya mas maganda kung medyo hindi minamadali, no? Ayan. So yan, pag naipasok na natin yung lahat ng ano, i-check natin. Ayan, no? Ayan. Wala siyang busot, no? Ayan. Then, saka natin siya pasok ng buo. Ayan, so mas maganda siguro para sigurado, tanggalin ulit natin yung hangin, no? Tanggalin natin yung hangin. Kumbaga, pinalapat lang muna natin yung sapin dun sa interior, no? Yan, tanggalin natin yung hangin. Then, iba, ginaganon-ganon para talagang hindi nagugusot sa loob, no? Para lapat. So, yan, pinaka-final na, no? Bago natin siya hanginan ng final na hangin niya, no? Actually, kapag gagandaw single, mas komportable, mas safety, ay 40 yung hangin natin sa likod, no, yung PSI niya. No? Kasi kapag 35 at nag-backride tayo, takaw ipit din po yun. No? 40, iba mareklamo, matagtag daw. Natural, motor yan eh. Pero kung tubeless, okay lang na medyo malambot. Pero pagka inner tube, ang kalaban mo kasi dyan, ipit. Ang PSI yan, 40 lang siya, 40. Then, final check-up. Tingnan natin kung may bula yung formula o yung gilid. So, pag wala na, yan, okay na. Ibig sabihin siya, okay na po siya. No? So, pwede na po natin siya ibalik. So yun po, no, bali actually isang buwan ko nang ginagamit tong gulong na to, no. Yan, parang sayang makapal pa eh. Wala naman siya nagiging problema, no. So yan na po, no. Baka sana mayroon po akong naibahagi sa inyo na konting kaalaman para sa mga kapatid natin, mga nagmumotor, no. Kapag na-running flat yung gulong nila, lalong-lalo na kapag bago, sayang naman kasi sa mahal ng gulong ngayon, tapos makakaranas ka na running flat, sayang. So kung masusolusyonan po, yun lamang po ang tanging paraan, sapinan po natin siya, no. Kung yung iba, para sigurado, gawin natin doble yung sapin, no. Pero kailangan lang ng doble effort din, no, para hindi siya madamage. Yung pala, yung sapin na rin yun ang iipit sa kanya kapag hindi natin inayos yung pagsasapin, no. So yun lamang po, maraming salamat.